Looking for a place kung saan ay pwede kang mag-team building o kaya pumasyal, yung buong barkada or yung family. Tapos, kakaibang activities yung gagawin nyo. Yung tipong mag-enjoy kang matuto sa mga foraging activities na in-offer nila. Tapos, ikaw pa mismo ang magluluto ng mga pagkain na nakuha mo dun sa foraging activity with the guidance ng isang magaling at renowned chef. Kung company naman kayo, nag-offer din sila ng cook-off kung gusto nyo na may twist yung inyong experience dito. At syempre, kahit wala kang alam sa pagluluto, i-guide ka ng magaling nilang chef. Kaya kung yan ang hinahanap nyo, ang Madriao Jungle Edge Farm ay isang 3 hectares na lupain kung saan ay nandito nakatanim ang iba't ibang fruit-bearing trees. Katulad nga nitong naglalakihang mangga na natagpuan dito sa Jungle Edge Farm. Aside sa napakaganda na nga ng Jungle Edge Farm dahil puro green ang makikita mo, meron din silang mga batis dito kung saan ay pwede kayo magtampisaw at mag-enjoy sa malamig na tubig dito. Very refreshing nga talaga. Bukod nga sa mga tour na meron sila dito, pinaka-paborito ko talaga yung mga food trip nila. But this time, hindi natin titignan yung food trip na gawa ni Chef Ninette, kung hindi titikman natin yung mga pagkain na pinrepare ng 5 grupo ng mga faculty ng Ville St. John Academy. Sila nga yung nag-avail ng package dito sa Madriao Jungle Edge Farm, kung saan ay pagdating pa lang nila dito ay binigyan agad sila ng mga refreshment ng Jungle Edge Farm. Meron silang infused water dito katulad ng dati at meron din silang mga Arabica coffee samahan pa ng palitaw para naman sa malayong biniyahe ng mga guro mula Parañaque. After nga nilang magpahinga ng konti, ay nagsimula na nga ang kanilang activity. Nagsimula ito sa Jungle Farm Tour, kung saan ay magpo-fruit picking sila at magpo-foraging, kung saan sila mismo ang maghahanap o mangunguha ng mga fruits na gagamitin nila at mga herbs para sa kanilang cook-off. Sinamahan nga sila ng anak ng may-ari ng Jungle Edge Farm para maglibot at para malaman kung ano ba yung mga tamang pagpitas ng mga bunga ng mga prutas dito. Sinimulan nga namin dito sa kanilang pomelo picking. Ang pomelo pala ay hindi basta-basta pipitasin. Kailangan alugin mo muna yung puno at kapag na-fall na siya, ready na siya para sa'yo. Char! Ibig sabihin, ready na siyang kainin. Kapag hindi naman applicable na alugin mo ang puno, ay pwede mo namang tapikin muna siya gamit ang panungkit at kapag nahulog na siya, ibig sabihin, ready na siya. Pero kung ayaw pa niya magpa-fall sa'yo, edi wag mong pilitin kasi. Ikaw naman eh. Hindi pa nga siya ready, pinipilit mo na. Char! After namin makompleto ang pagpili ng mga pomelo at makompleto namin ang task na to, ay pumunta naman kami dito sa May Batis para na rin makalibot dito sa buong Madriao Jungle Edge Farm. Pagpunta nga namin dito ay talaga namang very refreshing talaga itong Batis at ang lamig pa ng tubig. After namin sa Batis ay dumiretso na kami papunta sa pitasan naman ng mga rambutan. Ito yung magagamitin natin para dun sa paggawa ng salad ng grupong sinamahan ko. Habang ang ibang grupo naman ay namimitas ng iba't ibang herbs na gagamitin din nila para sa cook-off. Nang matapos na nga ang foraging ay nagsimula na ang contest kung saan ay meron silang kanya-kanyang naka-assign na mga lulutuin na pagkain. Sila nga pala ay ginaid ng ating chef, Ninette, sa kanilang pagluluto kasi nga hindi naman marunong magluto yung iba. But it's okay kasi this time natuto silang magluto at talaga namang na-appreciate nila na pwede mo talagang kunin lahat sa isang farm yung mga kakainin mo. Napakaganda talaga ng advocacy ng Jungle Edge Farm dito sa kanilang lutong kabundukan. At syempre, after ng cook-off, presentation na with the judges. Tinikman na nga natin yung kanilang pagkain. Ang mga pinrepare nila ay appetizer, soup, empanaditas, and drinks na talaga namang lahat masarap kahit yung iba hindi nagluluto dahil sa pag-guide ni Chef Ninette. Kitang-kita nga while they are preparing na talaga namang nag-enjoy sila at natututo pa sila. After ng kanilang cook-off, ay nag-ready naman ng lunch ang Jungle Edge Farm para sa lahat ng mga participants. Kasama na rin to dun sa package na inavail ng Ville St. John Academy. After ng lunch ay binigyan na sila ng time para maglibot, mag-enjoy at makapag-relax dito sa kanilang Jungle Edge Farm. At syempre, after maglibot ng bawat isa at makapagpahinga, for the closing ceremony ay nagkaroon na ng awarding at simpleng yel ang mga bawat branches ng Ville St. Sa awarding nga ay nagbigay pa ng mga free na mamasitas ang Jungle Edge Farm. Bawat lahat ng participants ay siguradong mayroong nauwi na kanilang mamasitas products at nagbigay din ang Jungle Edge Farm ng souvenirs sa bawat isa. Kumpleto na talaga lahat sa package. At dahil may lakad pa na susunod ang faculty and staff, nag-prepare ng to-go merienda na lang ang Jungle Edge Farm. Kaya kung naghahanap kayo ng kakaibang team building activities or banding ng family na pwede pa kayong matuto,
tapos matututo pa kayo ng foraging at magluto, pwede nyo nang itry dito. Masarap pa yung mga pagkain kapag ka nag-book kayo sa Jungle Edge Farm. By the way, lalagay ko na nga lang pala yung rate nila dito kapag gusto nyo ng full course meal dito sa Jungle Edge Farm, at kapag gusto nyo naman ng overnight accommodation na merong 5 food trip, ay pwede dito sa Jungle Edge Farm. Kung company naman kayo, better chat na lang kayo sa page ng Jungle Edge Farm para sa buong quotation. By the way, located nga pala itong Jungle Edge Farm sa Barangay Talba, DRT, Bulacan. So for more travel tips and food review, follow nyo na ako. Yun lang mga kalakwatsa. Bye!